Okay, so eto na, alamat ng pinya. So alam naman natin yung alamat ng pinya, pero ikukuwento ko pa rin siya para mas maintindihan nyo at ma-refresh ang utak nyo. So itong alamat ng pinya is about siya sa batang spoiled at tamad or layaw nga, or English nun is spoiled. The same lang siya. Tas about sa nanay niyang si Aling Rosa. So ngayon, si Aling Rosa is mahal na mahal niya si Pinang or yung anak niya. Kaya lumaki siyang spoiled at hindi alam gumalaw sa bahay nila. And ngayon si Aling Rosa naman is gusto niyang matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Pero yung sinasabi ni Pinang sa nanay niya lagi is alam niya nang gawin yung mga gawaing bagay na ituturo ng nanay niya kahit di niya pa try on her own. Ngayon, isang araw, nagsakit si Aling Rosa, then tumagal yung sakit niya, kaya di siya makagalaw sa bahay niya, and inutusan niya ngayon si Pinang na gumalaw sa bahay nila kasi nga, siya lang yung may kakayahan and may sakit sa Aling Rosa. Then after nun, di ba nga si Pinang is spoiled siya, layaw, so hindi siya sanay na kumilos sa bahay, di niya alam paano magluto, di niya alam paano gumalaw sa bahay niya. Then, ngayon naman, si Pinang is nag-aasikaso ng pagkain. Si Pinang is, sa sobrang spoiled niya, is hindi niya alam kung saan nakalagay yung mga gamit sa bahay nila. Kaya tanong siya ng tanong kay Aling Rosa kung nasan nakalagay nakalagay yung ganito, yung ganyan. Tapos one day, nagluluto si Pinang ng pagkain ni Aling Rosa. Ngayon, si Pinang naman is nagtanong siya kung asan yung sandok kasi nga nagluluto si Pinang. Si Aling Rosa naman is sa sobrang pikon niya na kay Pinang kasi tanong nga siya ng tanong kung asan yung mga ganito, ganyan. Sinabi niya kay Pinang na, "Nako, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin." So after yung sabihin yun is nawala si Pinang sa bahay nila ng ilang araw, kaya nag-alala na si Aling Rosa. Ngayon, hindi niya makita si Pinang kahit na hinanap niya pa. Then, after nun is, nakita niya na parang merong tumubo na halaman or fruit dun sa may backyard nila. Then, yung inalagaan niya yun. Tapos, pagkatapos niyang inalagaan, tumubo na siya. Then, nakita niya, yung halaman na yun is parang shape siyang ulo. Yung ulo ng fruit na yun is shape yung ulo. Yung shape ng fruit na yun is pa-head siya. Then yung head na fruit na yun is marami siyang mata. Then yung nakita niya yung fruit na yun is naalala niya yung sinabi niya kay Pinang na sana magkaroon ka ng maraming mata. Then after niya na naalala yun is patuloy niyang inalagaan yung pinya hanggat sa tinawag niya yung prutas na yon na Pinang or yung kapangalan ng anak niya. Then after naman na so sobrang dami niya nagsasabi na Pinang hanggat sa palipat-lipat na ng bunga nga yung yung pangalan na Pinang is napalitan na siya from Pinang to Pinya. So ayun yung story or yung legend ng alamat ng pinya. So next slide po. So, dumako naman tayo sa tinatawag natin na forms of arts. So, ang first nating form is yung tinatawag nating visual arts. Kapag sinabi nating visual art is, wait lang, tumutukoy sa mga anyo ng sining na nagpapahayag ng kanilang mensahe, kahulugan at damdamin sa pamamagitan ng visual na paraan. Kapag sinabi nating visual form is ito yung mga arts na kini-convey yung message ng art sa pamamagitan ng mga arts na nakikita ng mata natin. Mga example niyan is sculpture, mga photography, painting, etc. Basta yung mga mga nakikita natin or yung mga nahawakan natin. The next naman, form of art is itawag nating ethnic arts. Kapag sinabi nating ethnic arts is tumutukoy sa mga masining na pahayag at sa malikha na katangian ng mga partikular na grupong kultural o etniko. Pag sinabi natin ethnic arts is ito yung mga arts ng iba't ibang grupo here sa Pilipinas. And sa ethnic art is pinapakita dito yung mga culture ng kanya-kanyang grupo.
Yung ethnic art din is ginagamit siya sa mga ritual, paniniwala, at kultura nila. And mga examples ng ethnic art is yung mga pambabatok. Alam niyo ba yung pambabatok? O meron ba kayong kakilalang nambabatok? Ganon. Merong isang sikat na na nambabatok. Sino yun? Reyes. I'm sorry, ano ulit? Okay, yeah. Tama. So, kapag sinabi nating pambabatok, isikat dun si Apo Wang Od. Kapag sinabi natin pambabatok, is ito yung tattooing technique. Alam ko, yung tattooing technique to is yung parang may needle or pako, tapos parang pinupukpok niya until mag-embed or dumikit dun sa skin ng tao. Then, last naman, next slide po. Next form of art is yung folk arts natin. Tumutukoy sa masining at kultura ng mga produkto, pareho nahahawakan at hindi nahahawakan ng mga partikular na kultura o relihiyon rather, na nilikha ng mga self-taught. Kapag sinabi natin self-taught is sila mismo yung nagtuturo sa kanilang sarili na artist gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan at materyales na ipinasa sa mga henerasyon. So, pag sinabi naman natin folk arts, 'di ba? Yung mga visual form kanina. Sabi ko kanina, nahahawakan sila, tangible. Kapag sinabi natin folk art, is ito yung mga both tangible and intangible sila. Pag sinabi natin folk art, is ito yung mga bagay na nakakonect sa tradition, livelihood, beliefs ng mga tao. Then, usually itong ginagamit sa pang-araw-araw na buhay natin or nila or sa mga pista. Then, next is yung mga form kasi ng arts na to. Lahat yung tatlong yun yung tatlong arts na katulad ng visual arts, ethnic arts, folk arts is nakakonect siya sa worldview kasi yung mga arts is nagsisilbing way ng tao para maipakita sa ibang mga tao or grupo ng mga tao yung mga paniniwala, damdamin, or yung mga experience nila sa paligid nila. Sa that way, yung mga form ng art like ethnic, visual, folk arts ay naipapakita kung paano titignan ng isang tao or kultura yung buhay nila, religion, at mga iba pang aspects sa kanilang buhay. Ayun na po, thank you.